Oh. Talaga? Ganito na. Oo. Madalas tinatanong, saan ba yung relocation nila ngayon? Ano ang itsura ng units nila ngayon? So ito po yung mga informal settlers na nakatira sa danger zone, tulad na lang nitong sa Estero de Magdalena ng Manila. So ito yung literally kabayan na halos nasa kalagitnaan na sila ng Estero, na isa rin sa problema ito kapag nagkaroon ng bagyo or sunog. Ating binisita itong isa sa mga relocation site dito sa Norzagaray, Bulacan. So yung mga dating informal settlers ay meron na silang maayos na tirahan ngayon, mas safe at mas maayos na tirahan na ngayon. So dito po yung matatagpuan sa Norzagaray, Bulacan. Napunta na natin yung Katuparan Village. Ang kasunod naman itong Norzagaray Homes. Malapit lang ito sa Quirino Highway. Ngayon, ano bang itsura ng mga units nila dito at kamusta na rin ang kanilang hanap buhay? Oo, kasi ito yung madalas natin mga mensahe nila na kapag ma-relocate daw sila, gusto nila malapit lang din sa Manila kasi nandun na yung hanap buhay nila, yung mga anak nila doon na rin nag-aaral. So ngayon naman, alamin natin kung paano yung hanap buhay nila dito. Dito na tayo ngayon sa Norzagaray, Bulacan. So ito po yung unang video na napuntahan natin sa Katuparan Village naman to. So mostly yung mga nakatira dito sa, kundi meron iba sa Pasig River or ibang lugar dito sa Metro Manila na nasa danger zone. Ang pupuntahan naman natin yung kasunod, yung Norzagaray Homes, na may higit ko yata mga 10 minutes simula dito. Pupuntahan natin ngayon itong Norzagaray Homes naman. Malapit sa Quirino Highway. Alam nyo dito sa lugar ng Norzagaray, talagang best siya for resident site. Kasi ang lawak ng lugar dito, puro mga bakante pa lang, wala pang masyadong mga commercial. Ang dami, no? Talagang pang resettlement area talaga, no? Bulacan. Nandito na tayo sa Quirino Highway. Papunta po to ng San Jose del Monte, Bulacan. Ngayon, ang karamihan ng modes of transport dito ay mga bus. Marami dito na na-relocate sa Norzagaray Homes ay tumatrabaho sa Metro Manila. Kaya naman araw-araw silang bumabiyahe ng bus simula dito papuntang Manila. At ang ibiyahe niyan umaabot ng 1 hour to 2 hours, depende pa yun sa traffic. Kaya naman malaking tulong pag nagbukas na yung MRT Line 7 dyan sa area ng Caloocan man or sa San Jose del Monte, Bulacan, para nabawasan ang travel time nila, tigit sila mas makakatipid pa, no? Kaya meron din plan kasi yan i-extend yung MRT Line 7 hanggang dito sa Norzagaray, Bulacan. Kaya sa mga nagtatanong kung kailan yung best time mag-invest, no? Ngayon kasi mura pa yung mga lote niyan tsaka mga bahay dito na kung saan nagsisimula pa lang pag ang pang construction boom. So yun guys, ito na yung Norzagaray Homes. Ito naman malapit sila sa Quirino Highway. So, ito yung mga itsura ng mga bahay nila dito. Halos pareho lang dun sa Norzagaray sa Katuparan Village. Parang nasa bundok lang, no? Dami mga units, no? One-stop shop na, hindi na kailangan lumabas pa, no? Parang ako din nag-level up, no? Yung mga subdivision. Diba, ang ganda ng mga relocation nila, no? Sakto pang talaga, pang pamilya. Ito, may mga anak buhay na dyan, karwa. Dating ito ka Manila? Manila? Quezon City. QC. Kayo ma'am? Oo, lahat kami. kami. So halo-halo pala dito? Oo, halo-halo. Doon sa kabilang side doon.
May tondo. Oo. Ito siguro yung Pasig River. Ngayon sir, ano nangyari sa bahay nyo dati sa QC? Sunog. Sunugan kami. Kayo nasunugan? Binaha. Oh, tapos binaha. Binaha, nasunugan. Nasa danger zone kayo? Tabi ilog kami. Tabing ilog. Tama nga ilog na din. Anong ilog kayo katabi? Ano eh? Ano ba yung ilog yun? San Juan? Dito tayo sa Manyos yun eh. Muñoz River. Tagos. Oo. Manyos River. Magkakakilala kayo? Oo, magkakatabi kami. Bahay ka. Tapos katabi din yung bahay na. Ngayon na. So ngayon, sir, nung nalipat kayo dito, yung harap buhay nyo nasa QC pa o nandito na? Easy pa rin. Araw-araw kayo nagbumotor? Oo. Hindi, commute lang ako. Commute. Commute lang? Ilang oras commute na sir, QC? 3 oras. Layo, no? Bantawak. Yung layo, parang kanya, no? Parang... Oo. Minsan dalawa, minsan hindi para siya. Pa-traffic, 3 oras. Pagka ano ba kasi isa nito? Kaya ba ito payo kaya daw? Puro lang yan. 20 years o 30 years? 50 years? Occupied na lahat to. Meron pa mga bakante. Wala na, puno na ito eh. Puno na, no? Parang napansin ko dito, sir, yung mga palengke na dito na rin. Oh, parang dyan sa baba, dali pa pa. Dali pa pa. So, call natin parang bahay lang natin, kinumbert na lang. Oo. Parang ganito. Tapos yung mga concert, yung mga salon, bilihan ng mga grocery na doon na rin. Gupitan. Ito meron na rin na. Oh, yan, parlor. Sa relocation nyo ngayon, sir. Ano ni Duterte, di ba? Oo. Anong kanya ngayon? Anong... Maganda naman dito. Kasi dati kung nasa malapit kayo sa ilog, di ba? Pag may bagyo, Baha. baha, no? Araw-araw baha. Tapos, dinadala pa kayo sa evacuation center. Oo. Tapos may mga ayuda pa. Pag summer naman kasi sobrang init. Sunog naman kalaban namin. Baka naman pag tagulan. Pero yung summer, mga 3 buwan lang yan. Oo, summer. Ang ulan ng kalaban kasi mahaba, no? Mahaba ang tagulan. Meron ng bubong, tapos... Okay, na may CR. Tapos yung concert, ginawa nyo na lang ng kwanto? Division, itong pang kwarto. Oo, ganyan lang yan. Kunti na lang po. Wala pong kwarto. Okay. Ilang kayo dito, sir? Yan, kami. Yan, anak niya. Asawa sila. Kami. How can may extension na dito? Pwede na rin pala, no? Akala ko may second floor to kasi may bintana sa taas. Walang pala to. Hindi, ikaw na bahala mag-ano. Pangdara ng hangin lang pala to. Oo, ikaw na bahala kung may budget ka. Ikaw na bahala ng paggawa. So pwede maggawan to ng second floor? Pwede. Hanggang North Sagaray. So pagtrabaho mo sa Muñoz, pwede ka nang baba sa Fernando po. Hindi, sa ano kung mga Ayala. Ayala. 40 lang ako eh. Pwede ka na sumakay ng train, sir. So mas marami pa kayong mga housing projects sa abangan dito sa North Sagaray, Bulacan. So dito sa lugar naman, kung dati binaba sila, ngayon safe na dito. Tsaka wala na rin pangamba kung magkaroon ng sunog kasi ito siya, malawak ang espasyo, malapit din sa Quirino Highway. So yun nga din na habang paikot tayo dito, marami tayong nakita na nagkakaroon na rin ng mga hanap buhay din tulad ng sari-sari store, mga barbershop, salon, tinda ng mga gulay, isda. So kanya-kanyang silang diskarte dito pagka lipat nila. Yung iba naman ay bumabalik pa rin sa Metro Manila kung saan nandun na yung hanap buhay nila. So example, yung tinirhan nila dati sa Estero, na-demolish na yun, ano yung gagawin nila doon? So yung mga ibang estero tulad na lang sa Manila, dinevelop nila tulad ng linear park, ginagawa nilang walkway. So para din siyang mapakinabangan sa taong bayan.